Kalusugan, mga sikretong hindi lahat sinasabi ng doktor. Ang kalusugan na hindi lang kawalan ng sakit, ito ay kabuuang kalagayan ng pisikal, mental, emotional, panlipunan, at espiritual. Unahin natin ang pisikal. Ano ba ang mga pangunahing pangangailangan nito? Una ay ang tamang nutrisyon. Nararapat na kumain ng gulay, prutas, whole grains, isda at healthy fats. Iwasan rin ang sobrang alat, asukal, at mga processed foods. Mahalaga din ang regular na ehersisyo. 30 minuto kada araw ay pwede na. Halimbawa nito ay ang brisk walking, pagtakbo at ang pagsayaw. Napakahalaga rin ang sapat na tulog, 7 hanggang 9 oras para sa mga matatanda. Dahil malaking epekto sa metabolism, mood, memory at hormones. Kailangan ng pag-iwas sa bisyo gaya ng paninigarilyo, sobrang alak at illegal drugs. Kailangan rin ng hydration, uminom ng 8 baso ng tubig kada araw. Kalusugang mental at emosyonal, ano ang bumubuo nito? Kakayahang mag-manage ng stress. Malusog na relasyon. Kakayahang magdesisyon ng maayos. Self-confidence and self-awareness. Ngayon, paano ito mapapangalagaan? Una ay magpahinga kapag pagod. Mag-practice ng mindfulness o meditation. Sunod, limitahan ang social media kung nakaka-stress. Makipag-usap sa mga taong mapagkakatiwalaan. Kumonsulta sa mental health professional kung kinakailangan. Kalusugang panlipunan. Pagkakaroon ng positibong koneksyon sa pamilya, kaibigan at komunidad. Ito ay mga paggalang sa iba at healthy communication. Pagtanggap at pagbibigay ng suporta. Kailangan ng preventive health care. Bakit mahalaga? Mas madaling pigilan ang sakit kaysa gamutin ito. Kabilang dito ang regular check-up 1 hanggang 2 beses sa isang taon. Bakuna or flu shots, tetanus at iba pa. Narito rin ang mga screening test. Gaya ng pagsukat ng blood pressure, ng blood sugar, pati na rin ang kolesterol. Mahalaga rin ang pap smear para sa mga kababaihan. Prostate check naman para sa mga kalalakihan. Breast exam or mammogram para malaman agad ang breast cancer. Mahalaga na meron tayong healthy lifestyle habits. Pero paano ito gagawin? Iwasan ang sobrang pagkain sa gabi. Palaging puyat. Sedentary lifestyle, laging nakaupo at sobrang stress. Kailangan lang natin gawin ang healthy daily routine. Mahalaga magkaroon tayo ng work-life balance. Hindi lang puro work, kailangan ng hobbies at pagpapahinga. Maging alerto sa mga karaniwang sakit at paano ito iwasan. Hypertension, iwasan ang alat. Regular na ehersisyo, bantayan ang timbang. Diabetes, limit sugar and carbs. Healthy weight, kailangan pa rin ang weight management and a regular screening test ng dugo.
Upang maiwasan ang sipon, trangkaso, kailangan malakas na immune system. Merong tamang hygiene at bakuna. Obesity. Upang ito ay maiwasan, meron lang tayong kailangang gawin. Magkaroon ng tamang diet, regular movement, at iwas fast food at soft drinks. Huwag kalimutan ang holistic health. Kabilang dito ang mga healthy mindset, positive relationships, life purpose, and self-care. For safety, disclaimer lang, hindi ito kapalit ng personal na konsultasyon sa doktor. Kung may sintomas o karamdaman, pinakamahusay na kumonsulta sa lisensyadong profesional.